dami ng pag-iyak, Harleen. Hindi na pa namumugto yung mga mata mo. Gemma, sasama ako kay Tito Jerry sa pag-uwi sa probinsya para sa burol ni Lola. Pero paano yung Kundiman Singing Contest? Ikaw yung representative ng school natin eh. Tama si Gemma, Harleen. Ang mabuti pa, tapusin mo muna ang contest. Mas matutuwa ang Lola Berta mo kung makikita niya mas nakafocus ka sa hilig mo sa music. Pero Tito Jerry, burol yun ni Lola. I'm sure maiintindihan ng mga kagrupo ko kung hindi ko na sila masasamahan sa contest. Kausap ko ang Tito Marco mo. Cremation ang hiling ni Mama pagkatapos ng contest. Susundo kita agad para makauwi ka rin sa Lanao. Sino naman kaya yun? Wala naman akong inaasahang darating ngayon eh. Ay, ano ba yan? Anong ginagawa dito ng mga asong to? Hoy, Harleen! Huwag mo sigawan ng mga alaga ko! Nagmagandang loob na nga akong tanggapin ang parcel mo. Ayan o, sa'yo yung box na yan. Hindi mo narinig ang tawag sa'yo nung nagdi-deliver. Ha, teka lang po. Delivery ko to pero wala po akong ina-expect na delivery ha. Sa'yo nga yan. Ayan o, pangalan mo nakalagay. Galing Lanao, from Berta. Galing sa Lola Berta ko. Pinadala niya siguro to bago pa siya mawala. Salamat po sa pag-receive nito, Aling Julieta ha. Ay, medyo mabigat tong kahon ha. Ipapasok ko na muna. Oops! Ano naman kaya itong pinadala sa akin ni Lola? Frame yata to ha. Bubuksan ko nga muna. Nasaan na ba yung gunting ko? Ay, teka, ayun. Ito na. Bubuksan ko na. Wow! Ano to? Pang-display sa wall? Antik na yata to ah. Gawa sa magandang uri ng kahoy at may nakaukit na. Sari manok ba to? Sari manok nga. Ang ganda ng pagkakagawa ng art na to. Kaya lang parang weird. Bakit ulo ng babae ang naging ulo ng sari manok? Aray! Ano yun? Parang may tumusok sa daliri ko. Diyos ko! Namugo ang daliri ko. Pumatak pa dito sa kahoy na may sari manok. Baka magkamantsa, sayang naman. Ay, ano yun? Parang may narinig akong mga yabag. Sino yan? Bulaga! Grabe ka, Harleen! Bakit ganyan na itsura mo? Mukha kang A1. Natakot ka ba? Ano ka ba? Tinakot mo ako, Gemma. Bigla ka nalang sumusulpot ng walang pasabi. Tingnan mo nga, hindi ko na nagamot yung sugat ko sa daliri. Dumudugo pa rin hanggang ngayon. Ano bang dugo? Parang wala naman eh. Ha? Oo nga no. Bakit nawala yung sugat? Pati yung mga patak ng dugo. Aba, teka. Yung sari manok. Nakasabit na sa dingding ng sala. Pero paano nangyari yun? Bumalik na kaya si Yaya Rosalia? Ang alam ko, hanggang bukas pa ng umaga ang paalam niya. Na-confine kasi kahapon yung bunsong anak niya eh. Paano kaya nangyari to? Sino nagsabit nitong sari manok sa dingding? Teka, tatawagan ko nga si Tito Jerry kasi baka hindi niya alam ang tungkol dito sa pinadalang antik ni Lola. Galing rin boses na yun. Parang... Sasala? Sasala nga. Lalabas ako. Titignan ko kung saan galing ang boses na yun. Bakit ba ang iingay nyo? Sino bang kinakahulan nyo dyan? Aba, sino yung nasa bakura ni Harleen? May taong nakaitim at... biglang nawala. Saan nagpunta yun? Ay, kailangan maipaalam ko ito sa barangay. Ay, naku, Brownie, lilibin! Ano ba ginagawa niyo? Tahol kayo ng kahon! Ano ba tinitignan niyo dyan? Diyos ko, maluluka pang Brownie ka! Ano ba talaga tinitignan niyo dyan sa dilim? Harleen, anong ginagawa mo dito sa bakuran ko na ganitong oras? Paano ka nakapasok, ha? Hindi ikaw si Harleen. Ang ulo mo ay parang sa isang ibon. Diyos ko! Anong ginawa mo sa mga alaga ko? Bakit sila namatay? Huwag ka lalapit sa akin!
Harleen. Harleen. Gumising ka. Harleen. Yaya Rosalia, nandito ka na po pala. Oo kakarating ko lang. At kinabahan ako na makita kitang nakahiga dito sa carpet sa sala. Bakit naman dito ka natulog, ha? Ay, nako. Baka nananaginip ka lang at nag-sleepwalking ka. Baka ganun nga po siguro. Kumusta po pala yung anak niyo? Maayos naman ang anak ko. Salamat sa tulong ng Tito Jerry mo. Nabayaran ko ang bill sa ospital. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa Lola Berta mo. Hayaan mo. Pagkatapos ng contest, sasamahan kita sa Lanao. Nagkakagulo nga pala ang mga tao sa labas. Ay, bakit po? Si Aling Julieta, inatake raw sa puso. Kawawa nga at mukhang nahirapan daw dahil namatay ng dilat na dilat ang mga mata. Matigas na rin ang katawan nang makita siya. Ano po? Si Aling Julieta? Patay na si Aling Julieta? Aba, anong ginagawa ni Ronnie sa nakadisplay naming sari manok? Hoy Ronnie, anong ginagawa mo? Arlene! Wala naman akong masamang ginagawa dito sa antique display nyo, ah. Lumapit lang ako kasi tingnan mo yung ulo ng saray manok nyo. Parang nakatingin sa akin. Kahit saan ako magpunta, nakatingin pa rin, oh. Tingnan mo, ang weird. Bakit ganon? Ano nangyayari sa sari manok? Bakit parang ang bawat ugat ng sari manok ay may lumalabas na dugo? Diyos ko, bumubulbo kayong dugo! Arlene! Ano nangyayari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? Okay ka na ba? Harleen! Bakit ka sumigaw? Harleen, bakit? Gemma, tingnan mo yung antik! Punong-puno ng dugo! Lumalabas yung dugo sa mismong imahe ng sari manok! Harleen, huminahon ka. Wala namang dugo eh. Wala akong nakikitang dugo, Harleen. Ako rin. Wala naman ako nakikita ang dugo, ah. Baka namamalikmata ka lang, Arlene. Sisilip ako sa kabaong ni Aling Julieta. Tapos mag-aalay ako ng taimtim na dasal para sa katahimikan ng kaluluwa niya. Diyos ko! Harleen! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Si Aling Julieta! Yung mukha na sa kabaong! Naging parang sari manok! Yung kabaong maraming dugo! Tumutulo yung dugo! Ano bang sinasabi mo, Harleen? Wala namang dugo sa kabaong. At lalong hindi naman nagbago ang itsura ni Aling Julieta. Kaya si Aling Julieta gusto niyang bumangon mula sa kabaong. Galit na galit siya. Galit sa akin si Aling Julieta, Yaya. Hindi ko alam kung bakit. Harleen, huminahon ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang may nakikita ka na ikaw lang ang nakakakita? Walang dugo sa kabaong. At lalong hindi naman nagbabago ang itsura ni Aling Julieta. Ano ba nangyayari sa'yo, Harleen? Umuwi na tayo, Yaya. Ayoko na dito. Umuwi na tayo. Gemma, di ka na rito sa kama. Sayang naman ang pag-check-in natin kung hindi masusulit. Ay nako, niyaya mo kung umalis sa bahay ni na Harleen, dadalhin mo lang pala ako sa chip ng motel na to? Mas na kita, Gemma. Halika. Bakit pa kasi nag-e-effort kayo rito sa akin ng kaibigan mo yun? Sabi ko sa'yo, weird si Erlyn eh. Kanina nga lang, kung ano-ano nakikita. Dugo, sari manok, parang baliw na yata yun eh. Sira, kaibigan ko si Harleen. Mabait yun. Dahil sa kanya, pinapayagan ako na magulang ko gumala. Basta ang alam nila ay nasa bahay ako ni na Harleen. Patay! Si Daddy tumatawag! Sasagutin ko lang. Magkukulong lang ako sa CR. Huwag ka maingay, ah. Oo, sige, bilisan mo. Yung timing naman ng daddy ni Gemma, ngayon ba talaga tumawag? Ay, yan na yata yung food delivery. Oh, food delivery? Ba't walang tao? Oh, bakit pag-isindi ang ilaw at... Buisit, wala na ng kuryente! May generator naman siguro sila rito, ano? Sino yan? May tao ba dyan?
ng mga payo nakikita ko sa dilim. Sino yan, ha? Sino ka? Bakit? Francisco! Ulong mo ka, manok! Aswang dito! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Demonyo ka! Huwag ka lalapit! Huwag. Ang dibdib ko! Ay, sakit parang... Parang binibitititi ako kay ka. Ronnie, nasaan ka? Bakit ka sumisigaw? Ronnie, ano nangyari sa'yo? Bakit nandiyan ka sa sahig? Ronnie! Sumagot ka, Ronnie! Sumagot ka! Ay, may tumatawag sa telepono. Sandali at kukunin ko ang wireless phone. Arlene, si Gemma ang nasa kabilang linya. Hindi niya sinabi kung bakit pero umiiyak siya. Eto, sagutin mo. Hello, Gemma? Hello, Arlene! Oh, Gemma, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Arlene, nandito ako sa emergency room. Dinala ko dito si Ronnie at pinilit i-revive ng mga doktor. Pero dead on arrival na siya. Patay na si Ronnie! Ano? Si Ronnie? Bakit? Ano nangyari? Ay, hindi ko alam. Ang sabi ng doktor, cardiac arrest daw. Bigla na lang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Pero Arlene, yung itsura ni Ronnie. Naninigan siya at mukhang takot na takot. Yung parang nakakita siya ng demonyo. Ano yun? May lalaking umiiyak? Pero bakit naririnig ko dito sa kwarto ko? Ay! Biglang bumukas yung bintana. Ang lakas ng hangin. Lumalakas yung naririnig kong iyak ng lalaki. Nasaan siya? Bakit siya umiiyak? Oh my God! May tao sa likod ng kurtinang hinahangin. Doon ang gagaling yung pag-iyak. Sorry, Manok! Lalaki may ulan at sorry, Manok! Huwag! Huwag ka lalapit! Kasalanan mo to, Arlene. Ano yung kasalanan mo? Papatayin kita! Papatayin kita! Harleen! Ano nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Ay, Diyos ko! Bakit mo sinasakal ang sarili mo, Harleen? Anong nangyayari sa'yo? Huwag mong sakalin ang sarili mo! Huwag! Baka naman sobrang nalulungkot lang siya dahil sa mga nangyari, Aling Rosalia. Pero bakit nakakakita siya at nakakarinig ng kung ano-ano? Sobrang natatakot siya. Doon sa burol ni Aling Julieta, nakakita raw siya ng dugo sa kabaong. At yung patay daw ay gustong bumangon. Kagabi nga lang nagsisisigaw sa kwarto niya at naabutan kong sinasakal niya ang sarili niya. Papatayin daw siya ni Ronnie na ang ulo ay sari manok. Sari manok? Anong ibig mong sabihin, Aling Rosalia? Yung sari manok. Mula nung dumating dito ang antik na pang-display na padala raw ni Lola Berta na may nakaukit na sari manok. Nagsimula na ring maging ganyan si Harleen. Naaawa na nga ako sa pamangkin mo, Jerry. Antik na pang-display. Hindi ko alam na may ipinadala diyang antik si Mama. Nakapagtataka lang. Paano niya nalaman ang address ng bagong bahay na nilipatan natin? Hindi ko naman nabanggit sa kanya ang address dyan. Harleen, gusto mo na bang maghapunan? Huwag ka lalapit! Umalis ka rito! Huwag ka lalapit sa akin! Harleen, hindi mo ba ako nakikilala? Lumayo ka sa akin! Diyos ko! Harleen! Huwag mo iutog ang sarili mo sa dibdib! Harleen! Harleen! Huwag!
Naging sari manok ang itsura ni Arlene! Naging uli ng sari manok ang ulo ni Arlene! Ikaw na ang susunod na mawawala. Ano ba yung ito? Hindi ikaw si Arlene! Bitiwan mo ako! Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Yaya Rosalia, ano nangyayari sa'yo? Bakit nandiyan ka sa sahig? Yaya! Yaya Rosalia! Alam kong hindi mo ito sinasadya. Ano nangyayari? Ano nangyayari, Yaya? Ako ba sumakal sa'yo? Paano? Lumapit ako sa'yo para tulungan ka dahil nakita ko sinasakal ka ng sari manok. Paano nangyayari? Ako'y sumasakal sa'yo. Sorry, Yaya. Sorry! Yaya! Diyos ko! Hindi na siya huminga! Yaya! Arlene! Arlene! Kumanta ka para sa akin! Anong klaseng nilalang ka? Bakit ginagamit mo yung boses ng lola ko? Anong kailangan mo? Sabihin mo sa akin! Ikaw ba yung saring manok na nakaukit na sa antik na kahoy? Arlene! Ang antik na kahoy na walang mga nakaukit doon sa kahoy. Arlene! Kumanta ka para sa akin! Hindi ako kakanta! Dahil alam ko hindi ikaw ang lola ko! Demonyo ka! Isa kang demonyo! Kakanta ka para sa akin, Arlene! Kakanta ka! Diyos ko! Inabasan ang mga gamit naming mga salamin at Diyos ko! Umaangat ang katawan ni Yaya Rosalia! Umaangat sa ere si Yaya! Kailangan makaalis ako dito! Kailangan makaalis ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Arlene! Ano nangyari sa'yo? Bakit humahangos ka? Bakit natatakot ka? Gemma! Pwede mo dyan sa loob ng bahay namin. Si Yaya Rosalia. Pinatay niya! Kinuha niya! Delikado tayo rito! Umalis na tayo, Gemma! Uncle Herman, anong balita? Alam mo na ba kung alin yung antik na sinasabi ko? Oo, Jerry. At hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ang antik na yon ay matagal nang ipinalibing ng mama mo sa pinakamalalim na hukay doon sa sementeryo. Ipinalibing? Oo. Bakit ho? Ano ho ang dahilan? At kung nailibing na yun, sino nagpadala nun sa bahay ko sa Maynila? Bakit napunta kay Harleen? Ayon sa mga dokumento na ibinigay ng sekretarya ko, nabili yun ng mama mo sa isang Chinoy na katransaksyon niya sa negosyo. Nagdadala raw yun ng swerte, pero napansin ng mama mo na puro kapahamakan at kamatayan ang dumadating sa pamilya ninyo. Kung totoo ho yan, nanganganib ang buhay ni Harleen. Kailangan ko na umuwi sa Maynila, Uncle. Oo, Jerry. Kung isinumpa ang antik na yon at may sa demonyo ang sari manok na dapat ay tagadala ng swerte, kailangan mo mailayo yun sa pamilya natin. Pero bago ka umalis, may ibibigay ako sa iyong tela na pinaniniwala ang magkukulong sa demonyong yon. Hello? Tito Jerry, si Harleen to. Harleen, salamat sa Diyos. Nakausap din kita. Ang cellphone mo at ang telepono sa bahay lagi hindi matawagan. Ano ba nangyayari? Parang may kung anong pumipigil na magkausap tayo. Tito Jerry, makinig ka sa akin. May dumating ditong antik na pang-display. Oo? Pero parang may sumbong yung antik na yun. Yung sari manok na nakaukit dun sa kahoy. Demonyo na pumapatay. Pinadala sa akin ni Lola ang antik bago siya mamatay. Pero alam kong hindi siya yun. Alam kong hindi niya ako ipapahamak. Tito Jerry, umuwi ka na rito, please. Natatakot na po ako. Si Yaya, wala na siya. Pinatay siya ng sari manok. Maniwala ka sa akin. Oo, naniniwala ako, Harleen. Naniniwala ako sa'yo. Babalik na ako dyan. Basta, siguraduhin mo na. Hello? Tito Jerry? Hello?
Jerry, nakuha ko ng tela na magbibigkis sa kasamaan ng antik na sari manok. Kailangan mong puntahan yon at balutin itong tela. Tapos, ibalik mo rito. Padadasalan natin sa simbahan at ililibing natin ulit ang sari manok na yon. Kung ganon, totoong may sa demonyo ang antik na yun. Dahil kung hindi, wala dapat itong kakayaan na palayain ang sarili at maghasik ng lagim sa Maynila. Ang mama mo at ang ina ni Harleen, namatay sila sa cardiac arrest. Yun ang sabi ng mga doktor. Pero ang totoo, kinuha sila ng sari manok, tama? Oh, kaya kumilos ka na bago pa makuha ng sari manok si Harleen. Nakakaloko si Harleen. Hindi ko na siya maintindihan. Para siyang nawawala sa katinuan. Ano ba yung sinasabi niya? Patay na si Yaya Rosalia, kinuha ang katawan, hinigop ng sari manok sa antike na nakadisplay sa sala nila. Teka nga, total, nakaharap naman ako sa computer. I-research ko na nga lang. Baka may information tungkol sa sari manok na may pagkademonyo daw. Ano to? May nagsulat tungkol sa sari manok na may kinalaman daw sa demonyo kaya ikinulong dito, inukit at... Naku! Teka! Yung antik na nasa bahay ni na Harleen, ito yun! Kamukha nito! May pamilya nagmay-ari dati nung antik, pero nawawala ang buong miyembro ng pamilyang yun. Kung ganun, mukhang tama si Harleen! Hello, Gemma? Hello, Harleen. Sorry kung hindi agad ako naniwala sa'yo. Pero ngayon, alam ko na. Makinig ka sa akin. May nabasa ako. Sabi dito, kailangan mong sunugin ang antique display para matapos na ang lahat ng kaguluhang nangyayari. Hello? Ano nangyari? Bakit nasira ang linya? Hello, Harleen? Harleen! Ano yung mga yabag na yun? Wala naman akong kasama rito sa bahay, ah. Ha? Diyos ko! Ikaw na ang susunod sa mga pinatay ko. Ikaw na ang susunod! Para siyang tao! Pero sari manok ang ulo! Tama si Harleen! Demonyo ito! Huwag kang lalapit sa akin, demonyo! Huwag kang lalapit! Ito na, ilalabas ko ng antik para sunugin. Kailangan matapos ng paghasik nito ng lagim. Ayan, nasa labas na ako. Ito ang gas. Ibubuhos ko na sa antik. Tapos ibubuhos ko na. Sisindihan ko na. Yan ang nababagay sa antik na yan. Masunog ka na! Masunog ka na! Sorry, Lola Berta. Sinira ko ang antik na to. Alam kong ito rin ang gusto mong ipagawa sa akin. Hindi ko alam kung may maitutulong ako, pero hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Ayoko namang mapahamak ang kahit na sino sa pamilya natin. Natawagan mo na ba si Harleen, Jerry? Sinabi mo sa kanya na huwag gagalawin ang antique display. Hindi yun masisira sa kahit na anong paraan. Baka lalo lamang lumakas ang kapangyarihan noon. Hindi ko na siya makontak. Pati nga ang kaibigan niya si Gemma, hindi na rin. Hindi ko rin nasabi kay Harleen na ang demonyo nakatago sa antik na yun bilang sari manok ay ang eksaktong demonyo na pumatay sa nanay niya at Lola Berta. Mapanlin lang ang demonyo. Sigurado ako naghahanap yun ng papalit sa kanya sa kulungan para tuluyan siyang makalaya. Nandito ako, Harleen. At nandito ako para kunin hindi lang ang kaluluwa at pagkatao mo, kundi pati na ang kalayaan mo. Ikaw na ang papalit sa akin sa kulungan ito. Magiging malaya na ako. Halika! Sinasakay ako. Hindi ako makahinga. Bakit nandito pa siya? Hindi umipit.
Sa harapan ko, demonyong may ulo ng sari manok. Ikaw na ang makukulong sa antik na yan, Arlene. Ikaw na! Jessica, nanghihina rin ako. Parang may kung ano humihigop sa akin na... Dibdib ko ang sakit. Parang pinipiga. Hindi ako makahinga. Salamat ako. Ako pa mamamatay. Tagumpay! Ito na ang simula ng kalayaan ko! Arlene! Nandito na ako, Arlene! Nasaan ka? Tito Jerry, nandito ako sa antique display na ito. Jerry, halika! Tingnan mo ito! Ito yung antique display na sinasabi ko! Maganda ang pagkakagawa ng art na ito. Sayang nga lamang at puro kasamaan ang dala nito sa atin. Uncle, si Arlene. Hindi ko makita si Arlene. Kahit sa kwarto niya, wala ho siya. Tito, nandito ako. Tulungan niyo ako. Ano? Kailangan mahanap natin siya. Pero ang mabuti pa, tapusin na muna natin ang kasamaang ito. Kunin mo na ang puting tela at balutin mo na ang antik na ito. O sige ho, Uncle. Eto, kapag sinakluban ko ng tela ang antik na ito, habang buhay na makukulang ang demonyo nakapaloob dito, sisiguraduhin natin hindi na siya makakawala sa pinakamalalim na hukay. Tito Jerry, wag. Please, nandito ako. Sige na, Jerry. Gawin mo na. Pero Uncle, tingnan mo inukit na sari manok dito sa kahoy. Isang ibon na may ulo ng babae. Iiyak ito at parang nagmamakaawa. Ang mga demonyo'y mapagbalat kayo. Mapagpanggap. Kaya akin ang tela, Jerry. Ako nang gagawa. Mananahimik na ang kasamaan matapos itong balutin sa telang puti at ilibing sa kadiliman kung saan siya nababagay. Hindi! Wag! Anong gagawin ko? Ako ang pumalit sa demonyong yun at ako ang makukulong dahil sa kasamaang hindi ko naman ginawa. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @True Network PH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo